Kapatid, hindi pera ang pinakamahalaga sa lahat. Marami sa mga tao ngayon ang nagkakandarapa para sa pera. Remember the Lord commanded us to do sa Mateo 6 verse 33. Seek first for the kingdom of God. Pagsumikapan niyo munang pagharian kayo ng Diyos. Higit na mas mahalaga ang kaluluwa mo sa Diyos. Ang katawan ng tao ay merong kamatayan, pero ang kaluluwa, immortal yan, at yan ay haharap sa Panginoon. Kaya habang may buhay pa ang tao, may pag-asa pang maligtas. Dahil kapag patay na, kahit na anong luhod mo pa dyan, kahit anong iyak mo pa dyan, kahit i-gather mo pa ang buong church, hindi ka na pakikinggan. Dahil tapos na. Tapos na. Katapos ng pagkamatay ay judgment time na. So, ang kaluluwa ng tao ay mapupunta na sa destination niya. So, it's either place of torment or sa paradise. Hebreo 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya hindi tama yung panalangin na iligtas mo ang kaluluwa ni Blank. Patay na yun. Habang buhay pa, may pag-asa pa na maligtas. At hindi rin tama na hihingi ka ng gabay sa mga taong patay na. Kasi once na patay na ang tao, wala nang power yan. Ang kaluluwa niyan ay pupunta na sa destination niya. Wala na dito sa atin, sa mundo ng mga buhay. So, pagpatay na ang isang tao, hahatulan na siya based sa kanyang ginawa. Amen. May mga naniniwala na naging paru-paro daw ang taong namatay na. Wala sa Bible yan. Sabi sa John 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. So habang buhay ka pa, sumampalataya ka na sa Panginoon, may pag-asa ka pang maligtas. Amen. If you are listening right now, ito na ang pagkakataon mo. Follow after me. Panginoong Jesus, aking Diyos, inaamin ko po na ako ay nagkasala at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay para sa akin, sa aking mga kasalanan, at muling nabuhay upang ako'y bigyan ng buhay. Sa oras na ito, buong puso kong tinatanggap si Jesus bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Linisin mo ako at tulungang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa iyong pag-ibig, katapatan, at sa bagong buhay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, kung nag-follow ka, congratulations. Dahil you belong to the family of Christ. Sabi sa John 1 verse 12, sino mang tumanggap sa Panginoon ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen.